Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasan taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord, sa kalakasan taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Amen. Hello, hello, good morning. Good morning, everyone. Yun, hello, hello. Ayaw gumana naman. Thank you Lord, sa umagang kay ganda. Thank you Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Okay. Thank you Lord, sa kalakasan taglay. Thank you Lord, sa bagong umaga. Hindi
ka morning po sa mga nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising, para sa'yo, para sa'yo. Okay, so tayo po ay nagsisimula ng panibagong linggo. Yan, after a wonderful weekend at the church. Yan, sino po sa ibang pinagpala ng gawain natin sa nakaraang mga araw. Yan, kahapon sa church, and then nung Sabado, of course. And then after that, meron tayong mga meron pang meron pang late celebration ng Pasko, no? Nag-celebrate pa. Yan sa JPEG, I enjoyed it. Thank you for the fellowship, guys. So, hello Nin Josie, good morning. Ayan, sino man nandiyan pa. Ayan, pinagpala at pinagtagumpay ng mga umaga po, mahal. Ayan, pray. Thank you. At Lisa Enriquez, good morning. Lucel Baldos, good morning, good morning. Okay, so today is January 12. Alam ko maraming nagbe-birthday ngayon. At anniversary, happy anniversary sa Bernabe couple, sa anak ni Ate si Lea May. Yan si Lea May at sa kanyang asawa, happy anniversary. Jake de Belen. Oh, si Karen. Hi Karen. Happy anniversary Karen. At ang asa kong kaibigan si Edgar Hoxson. Happy birthday. O si Carlo Bruno, kumusta na kaya ito, no? Happy birthday Carlo Bruno. Tapos nga si Bishop Noel Pantoja. Ayan, okay. So mga nag-birthday dyan, happy birthday and happy anniversary. Ayan, okay. At si Pastor Rachel Delphin, yan, birthday din. At si Jet Torres, nung Friday pala, no? Hindi ko nabate yata. Happy birthday ating Jet, nasa Australia yata to. Okay, so let's pray. Thank you Lord. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na kami po ay patuloy na sinasamahan. At alam po namin na it's a great blessing for us to really be living this life with you, no matter what's happening around us. Kaya Lord, pagpalain mo po ang umagang ito, even as we look forward for another week, that you are with us and you are continuing to strengthening us. Ay bisan yung lingkod, salamat po sa pagpapagaling mo sa akin, for helping me to recover sa ubo, sipon at sa lahat mga bagay na ito, Panginoon. Kaya salamat sa iyo. Patuloy mo kaming samahan, gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so without further ado, let's worship God. Yan, tayo po isasamba sa Panginoon with the psalmist. Let's welcome the psalmist para sa ating pagsamba sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Ito pong una nating awitin na isang bagong awit. Kaya sabayan na lamang po ninyo kami at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Purihin ka. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo kami muli ng pagkakataon na sambahin ka, purihin ka, pasalamatan ka sa kabutihan mo sa aming buhay. Hallelujah! Ang alay namin sa iyo, ang mataas na papuri,
taas na pagsamba, Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Ito ang araw. Sabi po sa Biblia, this is the day. Ito ang araw na gawa ng ating Panginoon. At ang araw pong ito, dahil nandito po ang Panginoon, dahil sinabi niya, pag nagtitipon tayo, nandun siya sa ating kalagitnaan. Kaya tatanggapin po natin ang pagpapala. Amen? Tinatanggap po ba niyo ang pagpapala? Amen. Sabihin po natin, akin yun. Akin ang pagpapala. Amen. At ito po ang araw ng pagsamba para sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Salamatan siya sa lahat ng kabutihan niya. Ito ang araw ng pagsamba. Ito ang araw ng kalwalhatian niya. Buong puso, buong lakas, purihin natin siya. Sumigaw ng Alleluia. Awitin natin, Alleluia. 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 Dapat ka sa aming pagsamba, Panginoon, purihin ka. Itataas ka namin kailanpaman. Ito ang araw ng pagpapala. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Umawi para sa Kanya, pasalamatan siya sa lahat ng kabutihan niya. Ito ang araw ng pagsamba. Ito ang araw ng pagsamba. Ito ang araw ng kalwalhatian niya. Buong puso, buong lakas, purihin natin siya.
praise God. Bukas na natin tuloy yung part 2 niya. Yung song. Pero that's a new song from Pastor Boy at Judicio. Wow, nakaka-bless. Ang ganda ng kanta. Especially habang inuulit. Talagang nagre-rema. Hallelujah. Ang lakas na kay LSS. Thank you Direk for the return of the comeback. Yan, sabi nga ng ating sharing last week nga, di ba? Go back. Yun sa mga calling natin, sa mga passion natin, sa ginagawa natin sa Panginoon. Na kung there are times na nanlalamig talaga tayo, there are times na talaga tayo ay minsan nanghihina, pero we need to go back, lalo ngayong taong 2026 as we prepare for His coming. Amen, amen. Yan, so hallelujah, wala kang kapatay, sabi ni Ninang Josie. So good morning everyone once again, and welcome to another series, another week ng ating Every Gising is a Blessing. So tayo nga po ay patuloy na lumalim, mag-aral sa salita ng Diyos, and we have a new series, although I've shared this sharing the exaltation sa last day of 2025. Yan, so we just expanded it so that we can elaborate even more, although ito ay may kinalaman pa rin sa ating mga pinag-usapan, pero it's another take away, another take on in preparing for the second coming. Yeah, so a new year ready for the King. So are you ready for the King? Yan, up for His coming. Yan, dahil apat yung gagawin natin. Apat na bagay na dapat natin gawin para maging ready tayo sa pagharap sa ating mahal na hari. Okay, so up for His coming. So comment down below on New Year, ready for the King. Yan. Sana 2026 ay talagang maging taon na tayo handa talaga. Hindi dahil alam natin, hindi dahil sa darating na si Lord ngayon, kundi katulad yung sinasabi natin, waiting for the second coming of the Lord is not about waiting for the day to come, but for us to be ready, to be prepared. Yung tayo mismo ay maging handa. Yan. So a new year ready for the King. So may 2026 be a new year na tayo ngay handa sa ating Panginoon. And everyone say Amen, amen. Hello, Ate Betty Intal, kamusta po? Happy New Year pa rin. Yan, sa mga nagbe-birthday nga at nag-anniversary ng kasal. Okay, so up for His coming, a new year, ready for the King. So comment down below, a new year, ready for the King. Yan, ang taong to ay talagang tayo magiging handa. We will focus more to be prepared to live the lives that God wanted for us to live for the glory of God. The Word of God gives a secured life. Yan, yung mga bata. Take away ni ng Josie kahapon, no? Yan, the Word of God is give us a secured life, wisdom for life, overcoming life, renewed life, and undedicated life. Yan, okay. So the new year is not just about new goals. Yan, it is about renewed readiness for Jesus' return. So yung bagong taon natin ating tinatahak ngayon, which is 12 days old, ay hindi po to hindi lang to tungkol sa mga new goals, di ba? Mga dapat natin maabot, kundi ito yung renewed readiness. Yung talagang tayo po ay diyan tayo naka-focus ngayon, talagang tayo maghanda sa pagdating ng Panginoon. So that's lahat ng gagawin natin sa church ay may kinalaman for us to be ready, for us to really be prepared, for us to be the church that God will be excited to come back to. Amen, di ba? Yung excited na babalikan. Hindi na church naman na iniwanan ko walang kwenta, di ba? Hindi sasabihin ni Lord yung ganun, kundi talagang excited si Lord sa atin because tayo mismo excited sa Kanya. Amen. Sino po sa inyo excited na dumating si Lord? Grabe, talagang nakaka-excite na talaga sa mga nangyayari sa paligid natin. I think talagang we just have to be focused and excited in the second coming of the Lord. Amen and amen. A new year, ready for the King. Woo, woo, woo. Yan, ready for the King na tayo. Talagang tayo po ay itong taon to, gamitin natin itong taon to na talagang maghanda. Hindi lang para sa ating mga sarili. Of course, walang masama sa mga goals, sa mga gusto natin maabot, diba? Sa mga mangyari. Kundi tayo po ay talagang maging handa na talagang humarap sa ating Panginoon. At ako bilang pastor, yung nasabi ko, my commitment for 2026 is to prepare the church to be up for His coming. Amen. So, sa lahat ng ginagawa natin, it all leads to that. Yan, simbahay, yung ating mga trainings, yung ating mga pray and fasting, lahat ng ating ginagawa ay ang focus yan is for us to prepare
so that we can ready and to live holy lives, to be pleasing to our God, so that when He comes back, sabi niya, He will come back to a church that is spotless and blameless and with great joy. Amen, amen. Palapakan natin ang Panginoon for that. Amen, praise God. Bigla akong audio dito. Okay. Nangyari. Okay. Mami Mel, good morning, Mami Mel. So let's get ready in the second coming of the Lord. Yan. So every New Year, ito ginagawa natin, di ba? People prepare for success, health, and blessings, di ba? Yung mga declaration natin. Pero ang sinasabi ng Bible, paghanda tayo for something greater. And that is the return of Jesus Christ. Walang masama nga sa mga gusto natin mangyari, mga plano, blessings, declaration. Pero ang gusto natin yung talagang tayo ay maging aware na kung mas malapit, kung di dumating si Jesus Christ in 2025, mas malapit na darating si Jesus Christ in 2026 or any time, any moment, or even after this, di ba? Basta ang tanong is, will we be found faithful when He comes? No, hindi yung what will I achieve this year, hindi yung ano yung ma-achieve mo, kundi yung talaga tayo matagpuan ng Panginoon, lalo na kung siya darating. So magkaroon tayo ng ganung focus ngayon kasi nga in the light of the theme that we have as a church, na talagang hindi lang yung ma-achieve natin, yung mga gusto natin ma-achieve sa buhay, kahit sa church, kundi tayo maging faithful. Kasi ang babalikan naman talaga ni Lord yung faithful people, di ba? Hindi man talaga yung mga successful, hindi man talaga yung maraming na-achieve sa buhay, kundi yung naging matapat. Yung pag nakita ni Lord na tayo tapat, sabi niya, well done, my good and faithful servant. Amen. Palapakan natin si Lord sa mga faithful people. Yan na talagang I was so excited to meet some of the leaders yesterday. Dahil nakita natin na talagang maraming faithful sa Panginoon na talagang gustong ready na talagang gustong dumating sa sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga ito sabi in Matthew 24:44. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Yan. So, kaya nga talagang dapat maghihanda tayo kasi hindi natin alam anong oras talaga. Kaya alam natin aside from death, na alam natin nung recently ang dami mga namatay na talagang nabigla rin tayo. Tayo rin hindi natin alam kung talaga punin ni Lord. Kaya dapat maging ready talaga tayo. So, let us be ready and be prepared, di ba? Kaya can you say, I am ready? Yan. Sino sa inyo ready na? Sabi nyo, declare nyo, I am ready. Yan. Hello, Catherine. Good morning. Yan, nice to see you yesterday. Praise the Lord. So, excited tayo na talagang maging ready tayo sa pagdating ng Panginoon. You may come tomorrow, today, in the next month, in the next years, pero ang mahalaga, ready tayo. Diba? Ang masakit yung malasak na katotohanan kapag hindi ka naganda, hindi ka naniwala sa Diyos, tapos ang buhay ka ng mali, ang laki na mawawala sa iyo kapag talagang dumating na si Lord. Kasi yung ikaw ay nagpakaayos, tapos hindi pa dumating si Lord, pero naging maayos ang buhay mo, naging maganda, di ba? Dahil nga datnan ka man ng kamatayan, handa ka rin humarap sa Panginoon. Kasi dalawa talaga yung possibility sa ating buhay, di ba? Dumating si Lord, which is what we want, na talagang maging pag-rapture tayo, sabi nga nila Pastor Mirna. Kundi hindi isa nga yung talagang imminent din ay yung kung tayo tawagin na ni Lord sa kanyang feeling. Ayan, marami na sa atin, kaya kung
kung meron talagang nakakaingit ngayon, di ba, yung mga nauna sa atin, di ba, sila Pastor Marcel, sila Carl Lopez, si Kili, di ba, ngayon nag-enjoy na sila sa presence of God. Wala na sila wala na sila pang hamba na paghintay. Tayo nandito pa, we're still battling ni at ang dami-dami ba problema, tukso, dami mang concerns, etc. Talagang marami ka pa na nararanasan. Minsan kung talagang mahina-hina ka, pwede ka bumagsak. Pero by the grace of God, tayo nga ay nandito. Pero habang nandito tayo on the other side of eternity, magpakaayos pa rin tayo. Ayun ang natin. Kumbaga, huwag tayong mahalin, sabi nga ng Bible. Huwag tayong mahalin sa sanlibutan ito, hindi tayo taga rito. Di ba? Huwag tayong yung parang talagang, eat, drink, and be merry. Diba? Ganun ginagawa talaga eh. Eat, drink, and be merry, yung walang taros, sabi nga ng Bible, walang taros sa pagsasaya. Basta gusto nyo maging masaya. Walang masama sa maging masaya. Pero kung ito ay maging dalan para lalo malayo sa Panginoon, ayun ang mali. Ayun ang nakakalungkot. Ayun ang talagang huwag nating maranasan sana na tayo malayo sa Panginoon. Kaya nga it's for your own good na ma-remind tayo na darating na si Lord eh. Kaya nga huwag kayong magsawa marinig to. Kasi nga sabi nga ni Pastor Amante kahapon, ang gamot sa nakakalimot ay paalala, di ba? Kaya reminder sa atin, start reality na talagang the Lord is coming soon and we need to be ready, we need to prepare for that. Sabi niya sa verse na to, darating daw si Lord sa oras na hindi mo inaasahan na siya darating. So this week ay pag-usapan natin ng mga apat na bagay. What are we going to do so that we can be ready to meet the Lord? Yan. So number 1 na gagawin natin ngayon is to live with spiritual alertness. Be watchful. Yan, sabihin nga natin, be watchful. So of course ito ay nabanggit na natin basically sa nakarang lesson, pero we will expand it all the more, yung focusing spiritual alertness. Yan. So be watchful, comment down below, and also live with spiritual alertness. Yan, yung talagang tayo gising, diba? Tayo ay talagang nagmamatsyag, nakikiramdam sa bahaw. At yan sa ng Matthew 24:42, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. So ibig sabihin ng keep watch, kung talagang literally speaking, talagang hindi ka dapat matutulog, di ba? Literally speaking, kung may binabantayan ka, talagang hanggat maaari magising ka. Kung meron ko mang tulog na gagawin, mababaw lang tulog lang. So para kaunting kaluskus magigising ka na. Amen. Kaya keep watch, because you do not know on what the day the Lord will come. So be watchful. Comment down below, be watchful. Don't just watching. Yan. At Lumagdalang, hello, be watchful, sabi. Ang paalala ay gamot sa mga nakakalimot. Yan, di ba? Sabi ni Nang Josie. So be watchful. Alam natin na isa yan sa mga disiplina na dapat meron ng tao kahit sa sports nga, di ba? Kapag yung mga binabantay mo nakakalusot sa iyo, talagang wala, matatalo ka. At kahit sa atin din, katulad nga ng sinabi ng Bible ang magnanakaw darating sa hindi mo inaasahan. Kaya kung gusto mong abangan ng magnanakaw, talagang dapat alert ka talaga. Maging konting kaluskus lang, aware ka. Konting konting mga senyales lang ay pwedeng talagang you need to really focus on what can eventually happen. Kaya lalo sa pagdating ng Panginoon, napakahirap siguro talaga na yung if ever na dumating ang Panginoon tapos na mismo, wow. Siguro yun ang pinakamasakit na pangyayari sa buhay natin. Diba, meron tayong mga video na pinapapanood. Tingnan natin mga video na yun. Sandali, hanapin natin. Diba yung video na
Na kahit nasa church, tapos biglang dumating si Lord, nag-rapture. Tapos may mga naiwan. Kayo kaya, kung naiwan kayo, dumating si Lord, ano kaya mararamdaman nyo? Diba? Naisip nyo na ba yun? What would you feel kapag ikaw naiwan sa pagdating ng panahon? Of course, I'm not, hindi ko tinatakot kayo, pero that's a stark reality, na talagang, kasi, kaya nga, di ba, ilang beses sinasabi ni Lord, magmatsyag kayo, be watchful. Dahil hindi mo alam kung kailan darating. So, ibig sabihin, may possibility na ma-miss mo, di ba? May possibility na dumating si Lord, hindi mo alam. Amen. Of course, pero kung kayo maayos ang puso mo, alam ko talagang ano ka na, rapture ready ka na. Pero ang ibig sabihin nito talaga yung mamumuhay ka talaga na ano na, yung kapag mayroon ka ng konting tampo, di ba? Konting sama ng loob, konting kasalanan, talagang ididin mo kaagad eh. Kumbaga, ayaw mo mananatili. Of course, kung titingin po kayo sa ano sa ano sa sa tanto sa YouTube, ang dami mga movie ngayon ng tungkol sa rapture. So if I were you, ano, I would probably, ito isang example. Sana huwag natin maranasan to, no. Let's pray na tayo po ay ano, hindi tayo maging bahagi ng ganitong senaryo. What if ganito mangyari? Pakita ko sa inyo. What if ganito po mangyari sa atin? Sana po wag mangyari, no? Kaya ito yung sabi ng Bible, talagang dapat maging watchful ka. Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come Of course, the lightning comes from the east, from the west to the west. So, tanong, are you ready? Di ba? Paano pag ganun mangyari? Na talagang biglang nasa church ka pa, no? Imagine, nasa church mo, naiwan. Yan ang masaklap dun eh. Nasa church ka na, naiwan ka pa. So, wow! Don't miss rapture. Amen? Don't miss the second coming of the Lord. Talagang maging aware tayo. Hindi man tayo napaparanoid, kundi alam mo sa puso mo kahit anong mangyari. Kapag may issue sa puso mo, didil mo kagad, Lord, sinusuko ko to, kahinaan ko to, Lord, mga kasalanan. Talagang ano, you live the life na alam mo na ano na ang focus mo to be ready. Di ba? Kayo nga, di ba? Pag may darating na ano lang, na package, di ka alis ng bahay, di ba? Talagang inaabangan mo, hinihintay mo na dumating, kasi kung di dumating, ako baka cancel yun, something like that, di ba? Yung mga ganung practice na naranasan natin sa mga maraming bagay, dadalhin natin yung sa spiritual, it will help us to really be magising tayo, talagang we will live spiritually alert, katulad yan ng ating sinasabi sa umagang ito. Kaya so let's be ready in the second coming of the Lord, and everyone say amen and amen. Mga perfumes.
Let's read another verse. Luke 12:35 to 37. Be dressed, ready for service, and keep your lamps burning, like servants waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching when he comes. Truly, I tell you, he will dress himself to serve, will have them recline at the table, and will come and wait on them. Wow, so maging ready daw tayo. Di ba katulad niya yung parable of the 10 virgins? 10 yung naghihintay sa bridegroom. Tapos dumating yung bridegroom, 5 lang yung nakasama kasi di ba, parang sila nakatulog, pero yung 5 ay hindi nakahanda na masustain yung apoy nila. Kailangan pa silang manghingi, bumili pa sila, something like that, at naiwan sila. Actually, kaalis lang nung sila ay dumating, na-miss lang tagal lang, parang split seconds lang. Sayang yung pagkakataon na yun nandun sa parable. And we don't want to be that kind of servants na talagang naghintay na nga, sayang, tapos na-miss pa. Diba? So yun ang talagang huwag natin maranasan, na tayo nga po ay ma-miss, you miss the boat. Basta kaya sabi, be dressed, ibig sabihin talagang huwag mo hubarin yung pagkakristyano mo, dahil sa mga petty things talagang ikaw ay maaaring ma-compromise pa yung pagdating ni Lord. Kaya nga nalulungkot ako sa mga Kristiyanong talaga may mga sama ng loob, yung mga hindi kakasundo, diba? Grabe, napaka-petty na darating si Lord, tapos mas inaato pa yung feelings mo, open ka and all that, samantalang there are greater issues that we need to be ready and be prepared for, dahil nga tayo lahat ay harap sa Panginoon. Amen. So I do declare and prepare and encourage everyone na tayo maging handa sa pagdating ng Panginoon. Let's be ready for His coming. And everyone say, Amen. Amen. Pagkakan natin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kaya kahit talagang lahat ihanda natin. Ako sa paghanda ng every gising, hindi nyo alam kung gano'ng maraming aside from the outlines, the studies, yung pag-set up nito technically, gumigising mo maaga for just to prepare. Kumbaga, I don't want to miss it. At minsan nga kapag nakatulog ka pa talagang makakalimutan mo, ma-overwhelm ka. At minsan nangyayari na sa akin yan. So, ibig sabihin talagang kung sa physical, sa maraming bagay, naghahanda ka, diba, kung naghihintay ka ng sasakyan, dahil mong ma-miss yung sasakyan, talagang agahan mo, abangan mo, hindi ka yung hihintay ng sasakyan, ikaw maghihintay sa sasakyan. Diba, parang ganun yun dapat Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa atin. Ikaw mag-a-adjust. Amen? Diba, ikaw mag-a-adjust ang buhay mo, ikaw mag-a-adjust ang damdamin mo, ikaw mag-a-adjust ang priorities mo, ikaw mag-a-adjust ang oras mo, ikaw mag-a-adjust ng lahat ng mag-ugali mo para maging handa ka sa pagdating ng Panginoon. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. So ano ba ibig sabihin yan? Na pagiging handa? Thank you, Lord. Truly I tell you, He will just Himself will have them recline. Yan, yung daw nakahanda. Sila talaga yung papapasukin, maglilingkod pa rin sa Panginoon forever, and will enjoy the presence of God. So, ano ibig sabihin ng pagiging handa? Watchfulness is not fear, it is faithful attentiveness. Yan, ito yung dapat maging rin tayo. Yung pagiging watchful, hindi po yung natatakot ka. Naku, darating na sa Lord, ano yan, paano na? Paano na future ko? Kundi faithful attentiveness. Yung talagang kahit anong ginagawa mo, si Lord ang parte, Lord ang lahat. Dahil hindi ka man, for example, nagtatrabaho ka, pero sabi ng Bible, gawin mo ito para sa Panginoon. Nasib ay na talagang physically nandiyan si Lord, pero parang sa physical ng mga boss ay talagang aware tayo. Pag tayo ay may mga requirement ay talagang talagang you will attend to that para maayos natin na talagang tayo maghihanda sa pagdating ng Panginoon.
And everyone say, Amen and Amen. So a watching church is a praying church. Woo! Amen. Kaya nga, yung praying class team, we have a 3-day class team. Kaya encourage nyo, kung di ba kayo naka-sign up, hindi tayo nagpa-sign up ngayon, pero encourage nyo na at least magkano kayong 3-day fasting, kahit 3 meals na sunod-sunod, na breakfast or lunch or dinner or whatever you can commit para po lumalim tayo. Ang focus is for us to be prepared. Ang focus is for us to focus on the Lord. Ang focus ay talagang lumaki si Lord sa buhay mo, lumaki ang talaga ang presence ng Diyos sa buhay mo, and then you can as part ng preparation mo sa pagdating ng Panginoon ay naaayos ka. Kung ba overhauling, spiritual overhauling, spiritual depthness, lumalim lalo tayo sa Panginoon at talagang makita natin talagang ang buhay mo ay bilaan mo na para maghanda sa pagdating ng Panginoon. And everyone say, Amen, Amen. So spiritual alertness, attentiveness. Yan, kapag para sa Panginoon, attentive ka. Ang problema sa iba, attentive sa mali ng iba. Natatawa ko sa ibang tao, mga Kristiyano pa. At ang binabantayan nila yung pagkakamali ng iba. Pero yung buhay nila, mukhang hindi na binabantayan. Amen. So dapat tayo magbantay ng sabi nga, ikaw ang laging sumubok sa sarili mo, di ba? Watch over yourself, baka na-disqualify ka na, hindi mo pa alam. Pero kung ikaw ay mag-focus doon sa mga bagay na talagang para ikaw ay maihanda mo ang sarili mo, and then you will focus on be positive, you will focus on talagang really live this life for the glory of God. Ang isipin mo lang talaga ay maluwalhati lalo ang Panginoon sa iyong buhay. Everyone say, Amen, Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Let's have a praise break. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We're ready, Lord. Ano ba ibig sabihin ng be watchful? A watching church is a praying church, a discerning church. Amen. Yan, kaya nga talagang sa natin ma-develop yung kaya yung prophetic ministry talagang in-embrace natin. So because alam natin part talaga yan na talagang magkaroon tayong discerning spirit na hindi para alamin ang mahalin ng tao, kundi tayo yung talagang we will be aware more sa presence of God, we will be aware more sa sensitivity ng mga panahon, but we will be like men of Issachar who knows the times and knows what to do, anong dapat gawin. Diba kung panahon na talagang tayo ngayon talagang lalo mapakalalim sa Panginoon, then you will really go for it. Talagang maging sensitive tayo dun sa kilos ng Diyos na talagang kilos sa Panginoon, i-recognize natin yung pagkatawag sa atin ng Diyos and fulfill that. At ang ibig sabihin pa ng watching church is a sober-minded church. Ano ibig sabihin ng sober-minded church? Yung talagang hindi ka talagang mag-focus sa mga sobrang kasiyahan. Diba? Talagang mas magiging faithful kasi sa paghahanda sa mga gawain ng Panginoon, di ba? Hindi puro yung kasiyahan para sa sarili. Sabi nga, wala namang maligan. Talagang we need to recreate, we need to have time for us to unwind, we need to time for us to recharge and all that. Pero ang mas priority natin ang Panginoon, ang gawain ng Panginoon. Amen. Kaya nga, di ba, kung titingnan yung disparity ng pahinga, isang araw lang pahinga, 6 na araw magtatrabaho. Iba, 6 na araw na pahinga, isang araw ng trabaho. Baligtad. Yun, di ba? So, ibig sabihin talaga mas focus mo yung talaga yung gumawa sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Dahil nga, alam natin na this is for us. Hello, at Gloria Pengo, good morning. Yan, watching church is a praying church. Kaya ito yung gusto natin ma-develop din sa church. At even sa CMF, gusto natin ibalik yan, yung prayer breakfast na tuwing once a week or once a month, talagang we will gather together and pray for our beloved town, pray for the nation, and pray for one another. Papalakasan, hindi na tayo magko-contest, di ba? Kaya we need everyone. Gusto natin lahat ma-involve sa gawain ng Panginoon. Kaya nga sa Sunday, we will have a ministry Sunday kung saan talaga we will ask everyone to really
participate sa sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay sa ating church. Doon lang tayo, huwag lang tayo maging spectator, kundi tayo kasi maging bahagi, engage tayo sa ginagawa ng Panginoon. Thank you, Lord Jesus. And everyone say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. So ngayon, mag-usapan natin application. Yung application. So, paano natin apply yan? Number 1, start the year with prayer, fasting, and scripture. So, yung ginagawa natin ngayon, meron tayong prayer and fasting, January 5 to 25. So, join tayo on your own. Magkaroon kayo ng time to pray and fast. Yeah, skipping of some meals so that you can focus more on God, connecting with God and disconnecting from the world. Isang araw na wala mo ng Facebook o something like that, talagang focus lang kay Lord, mag-worship, talagang sumamba sa Panginoon and Bible, spend time in reading the Bible, listening to His Word, talagang lumalim tayo. Come on, schedule that in your calendar. Marami kang ni-schedule. Mag-schedule tayo para sa Panginoon. Amen. Mag-schedule tayo para sa paglalim sa Kanya. Kaya baka kung pinagpaplanuhan ka ni Lord, pagplanuhan man si Lord sa buhay mo. Pagplanuhan mo na talaga ikaw ay lalalim sa Panginoon. Talagang this year you will be as deeper as God wanted you to have in your life. Amen. So, pangalawa, watch over your heart. Yan, yung puso mo. Baka marami ng kalustas yan. Baka marami ng sabalan loob yan. Baka marami mga bagay na hindi na dapat nandiyan. Ialisin mo na. Watch over your family. Yan, make sure yung pamilya mo talagang nasa Panginoon. Kung hindi pa, talagang i-claim natin na as for you and your house, you will serve the Lord this year 2026. Lahat kayo maglilingkod. Amen. Praise the Lord. At and then, yung pananampalataya natin, sabi nga, examine your faith. Baka mahina ka na, hindi mo pa alam. Diba? Yung baka pag maingay ka na, isang sabi nga nila, isang indikasyon na ikaw ay kailangan mo ng langis, kailangan mo ng adjustment. Kapag maingay ka, marami ka na reklamo, marami ka na reklamo sa buhay, sa gobyerno, sa Panginoon, sa church. Nakita mo, puro mali. Ako, mukhang dapat ka na mag-re-oil. Dapat ka na mag-adjust. Dahil nga, ang kalooban ni Lord ay kayo kang lumalim sa Panginoon. Tapos kaya, para maging mabilis ay talagang ang pagdating ng Panginoon, yung talagang ikaw ay ginagawa mo yung part mo, sharing the gospel to everyone, and doing things for the glory of God. Watching church, it's the year with start the year with prayer and fasting and the scripture. Yan, sabi ni Anita, ay ni ng Josie. So, yan. So, huwag natin kakalimutan pag-pray natin yung mga pamilya and everyone else. So, tanong natin, New Year question before we end. Am I spiritually awake or spiritually drifting? Yan, baka dahan-dahan ka na nawawala, hindi mo pa alam. Yan, malalaman mo ikaw yung dahan-dahan nawawala kapag dahan-dahan ka na nawawala sa mga gawain, sa pagpa-pray, and all that. Pero kung ikaw gising, talagang excited ka sa lahat ng ginagawa ng Panginoon. And everyone say, Amen. Am I spiritually awake or spiritually drifting? So, tanong lang talaga yan. Ikaw ba ay spiritually gising or ikaw ay maaaring nakakatulog na o ikaw ay nawawala na? Hindi ka nawawala. Kaya minsan talaga pagka wala sa Panginoon, hindi yan instant minsan eh. Minsan dahan-dahan. At kapag hindi ka naging aware, ay maaaring you will find yourself na, wow, ang layo ko na pala sa Panginoon. At kaya kailangan mong magpakaayos. So I hope this year 2026 ay you can start this year na talagang maayos ang buhay, maayos ang puso para sa Panginoon. Amen. Praise God, thank you, Jesus. So let's pray. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po na ikaw ang Diyos na talagang naghahanda sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin na kami po ay maaring na hindi naging watchful at nalingat kami. And there are times talagang minsan nakakalingad dahil sa daming nakikita namin sa paligid, sa maraming options na meron kami.
Pero right now, we're being reminded to be watchful and live spiritually awake and alert in Jesus' name. So Lord, wala po may iwan sa amin, kundi kami ay tunay na nakafocus sa hindi po sa pag-iwan, kundi yung talagang pagbuhay ng ayon sa iyong kalooban, Lord. Hindi lang talaga sa oras ang aming focus, kundi yung kami mabuhay ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu. Pero Lord, kung darating ka man any moment from now, let us be prepared and be ready for your glory, O God. Ayusin mo po ito ng aming puso, ang aming isipan, as to how it will be accomplished, Lord God. Dahil alam pa namin by the grace, ikaw ang kikilos upang makita namin ikaw ay talagang ayos ang aming mabuhay, yung mga mali sa aming buhay, Lord, ayusin mo para lalo kami talagang maihanda sa pagharap sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kaya salamat sa iyo para magpalabag ng bawat sa nakasama namin, Luwa, ang bawat sa maging aware, mga pamilya namin, talagang may handa namin, ay mga sarili, at talagang kami maging focus hindi lang sa aming physical na achievement, Lord, kundi even sa lalong higit sa lahat, sa spiritual, Panginoon, na lalo kami lumalim sa iyo, Panginoon, lalang mas maging priority namin ang kaharian mo, ang iyong katwiran, at lahat ng bagay na lang ay dadagdag na lang sa pangalan ni Jesus. Kaya Lord, may we all be ready in meeting you, Lord, in the air, at talagang sa aming mga puso, talagang maging malinis, maging maayos, patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang, and give us a strength to start anew for your glory, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Lord. Kaya salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy po namin ibibigay sa lahat ng kapurihan. Patuloy ka namin paglilingkuran. At patuloy ka namin mamahalin, Panginoon. For this we pray in Jesus' name. And everyone say, Amen and Amen. Praise the Lord. Yan. So natapos naman po ang ating isang oras na talagang pagpalalim sa Panginoon. Diba? By the grace of God, magkita kita tayo tomorrow. 7 a.m. dito po rin po sa Every Giving is a Blessing. God bless, God bless. Shalom, shalom. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko. Para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every kissing is a blessing.